maging sa bawat isa sa atin, mga kaibigan. Kailangan po natin ang gabay ng ating pong Panginoong Jesus. Sapagkat, kaibigan, sinasabi sa Proverbs 14:12 na anuman, mga kaibigan, yung ating mga tinutungo, anuman yung mga layunin natin, anuman yung mga pangarap natin sa buhay, baliwala yan kung darating sa punto na tayo ay babawian ng buhay. Sapagkat, kaibigan, sinasabi dito, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Mga kaibigan, huwag po natin ma-misinterpret na ang patuloy na paggawa dito sa buhay, pagkakaroon ng pera, hindi po masama yan, mabuting bagay po yan sa buhay ng tao, ngunit meron pang isa pang layunin ng buhay na ito. Pagkatapos ng buhay na ito, ano ang sasabihin natin sa ating pong Panginoong Jesus? Kapag sakali na humarap tayo sa Kanya, Panginoon, ginawa ko ang mga bagay na ito. Ngunit kapag tinanong tayo niya, ano ang ginawa mo para sa akin, anak? Ano ang isasagot natin sa ating pong Panginoong Jesus? Hindi ko nais na mga kaibigan na sabihin yan sa inyo upang sabihin sa inyo na kami matuwid, kami banal, kami gumagawa ng kalooban ng Diyos. Mga kaibigan, naunawaan lang rin namin sa aming mga buhay na kung paano ang Diyos gumawa ng kabutihan sa aming pong mga sarili. Nais namin ito ibahagi sa iba. Nais namin padakilain ng ating pong Panginoong Jesus dahil siya ang nagbabago ng buhay. Dahil mga kaibigan, simula nang ibalik namin ang relasyon namin sa ating pong Panginoong Jesus, higit na pagbabago ang ginawa niya sa aming buhay. Bilang isang katunayan, mga kaibigan, nais ko po ibahagi sa inyo ang aking pong patotoo. Ako po ay isang bata na kung saan lumaki sa Kristiyanong pamilya. Bata na kung saan relihiyoso, simula pagkabata, nandoon na nakakapagbasa ng Biblia, nakakapanalangin, nakakapakinig ng salita ng Diyos, na gaya ng ganito. Ngunit mga kaibigan, hindi sa lahat ng pagkakataon ng aking buhay, dito umiikot ang aking pong buhay. Na kung saan, nagkaroon ako ng curiosity sa aking isipan na bakit yung mga kapwa ko kabataan, masaya naman sila sa ginagawa nila. Parang okay naman yung ginagawa nila, hindi naman sila nananapak ng kapwa nila tao. Parang okay naman na gumawa ng iba't ibang kasiyahan sa mundong ito. Parang okay naman na maghanap ng iba't ibang pagmamahal sa mundong ito. At to make the long story short, mga kaibigan, sa patuloy na pagkasawa ko, sa pagiging relihiyoso, kaibigan, dumating sa punto ng aking buhay na sinubukan ko mag-inom. Sinubukan ko na pumasok sa maling relasyon na hindi pa naaayon sa aking edad. Ganon din, kaibigan, nakaadikan ko ang panunood ng mga malalaswang panoorin. Nakakahiyang sabihin, ngunit isang kabataan na may salita ng Diyos, simula pagkabata, ngunit dahil sa paghahanap ng tunay na pansariling kagustuhan, hinanap ko ito sa mga maling mga bagay. Ganon din, mga kaibigan, sa kaadikan ko sa online games, nasasagot ko na masasama, maging ang aking po mga magulang. Ganon din ang mga kapwa ko manlalaro, halos isumpa ko na sila. Ngunit kaibigan, salamat po sa ating pong Panginoong Jesus dahil may pag-asa na nanggagaling sa Kanya. Salamat po sa ating Panginoong Jesus na nagbigay ng pag-asa sa buhay ko. Binigyan ng liwanag ang buhay ko. Sapagkat sa pagkakataon na yun, na akala ko masaya ko, akala ko okay naman yung ginagawa ko. Kapag mag-isa ako, mga kaibigan, alam ko sa sarili ko na miserable ako. Alam ko sa sarili ko na may kulang sa puso ko. Alam ko sa sarili ko na may nahanap pa ako sa buhay. At salamat sa pagkakataon na maimbitahan ako muli at makapakinig ng salita ng Diyos na gaya ng ganito. Na kung saan sinasabi Diyos, ano yung mga kasalanan na hindi natin maisuko. Ano yung mga kasalanan na hindi natin mabitawan? Ano yung mga problema na kinakaharap natin na kailangan ng mga kasagutan ng gabay? Marahil, kaibigan, umahanap rin tayo ng mga kapwa natin, mga tao na mapag-oopena natin, mapagsasalitaan natin about sa mga tungkol sa mga buhay natin, mapagkikwentuhan natin, kumbaga, mga body-body. Ngunit, kaibigan, may isa na nais natin o kailangan nating lapitan. May isa na kung saan
nakikinig sa atin sa bawat oras na tayo ay nangangailangan. May isa na handang tumugon sa bawat ating mga problema. May isa na kaya tayong iligtas sa kung anumang mga kapahamakan pagkatapos ng buhay na ito. Kaibigan, iniaalok namin sa oras na ito, hindi po ang aming relihiyon, kundi ang pagkakaroon ng relasyon sa ating pong Panginoong Hesus.